Hey mga broads, may balita nga po tayo dito po kay Cliff Hodge. Yes, grabe kasi yung nangyari dito kay Cliff Hodge tapos kay Xavier Lucero mga kabroads. Halos mag-away na talaga buong team. Maski Meralco, Magnolia, mga coaching staff, maski si Coach Alvin Patrimonio ay talagang nakikipag-away na rin. Tapos ito po kasi, ito pong bad foul or itong napaka-risky na foul ni Cliff Hodge kasi kay Xavier Lucero. Ito talaga yung nagpa-trigger sa lahat. Yes, nakaka-injured kasi. Ito po kasing si Cliff Hodge, diba? Ang dami na itong na-injured na players dito sa PBA. Talagang nakakasakit na nga. Hindi siya dirty player na talagang yun ang kanyang ginagawa. Pero may mga times kasi na nakakasakit na at ito, nasasadya niya kasi mga kabrods sa sobrang katigasan ni Cliff Hodge. Kaya nga ito pong away ng Magnolia at ito pong Meralco Bolts mga kabrods, ito ay iimbestigahan na ni Come Willie Marshall. At ito nga sabi nga rin ni Mr. Xavier Lucero na gusto nga niyang magkaroon ng fine ito pong si Cliff Hodge sa kanyang pagpa-foul dito dahil pwede ngang mabagok or ma-injured yung neck nito po ni Lucero or mga back injury ang pwedeng magkaroon ito pong si Lucero sa pagka-bagsak niya dahil kay Cliff Hodge. Kaya itong mga kabrods, may mga balita at reports tayo. Ito po kasing si Cliff Hodge, sa sobrang dami na nga daw tigas ng ulo nito, sobrang sakit na nga daw sa ulo ng Meralco Bolts, may mga times na rin talaga na gusto nang i-trade ito ng Meralco. Yes mga kabrods, talagang ito na yung pinaka-intrusive thoughts talaga ng Meralco na why not i-trade na lang si Hodge dahil ito ay nakakasakit na. Why not kumuha na lamang na mga players na best defender rin pero hindi yung mga ganitong dirty player. Pero ito nga mga kabrods, ang SMB ay nakatingin dito kay Cliff Hodge ngayon. Yes, dahil alam din naman natin nandito rin ang kanyang matalik na kaibigan na si Chris Ross na matagal na rin niyang nakasama sa Meralco Bolts na dito pwede siyang pumunta. Yes, best friend pa lang niya andyan na, kaya why not, diba mga kabrozel, ang SMB ay gustong gusto rin ng mga gantong player na katulad ni Cliff Hodge, one of the best defender ngayon sa PBA at history na yan mga kabrods. Lagi na nga lang nanonominate yan sa best defensive player of the year, ito pong si Cliff Hodge or season. Kaya nga ito, malaking boost ito sa SMB kung sakali man, pero sa Meralco Bolts pag-iisipan pa rin nila ito dahil alam din naman natin napakalaking bagay ni Cliff Hodge sa Meralco, lalong-lalo na nung nag-champion ng Meralco last year. Dahil diba sabi nila defense wins championship, pero pag mga ganitong sobrang defense na, yung napapaaway na, nagkakaroon na rin ng mga injuries yung mga players na dinidepensahan niya, baka nga ito na yung time na why not i-trade na Meralco ito pong si Cliff Hodge habang ito ay mataas pa ang kanyang value. So pag-iisipan ito ng Meralco, pero siyempre pag-iisipan rin ng SMB kung sino yung iti-trade nilang player dahil alam nilang napaka worth it din ito ni Cliff Hodge kahit alam mong ganyan yan, kahit nananakit yan. Maski nga si Calvin Abueva, hirap din dito kay Cliff Hodge, talagang nagkakapikunan yung dalawa, diba, nung last game dahil parehas sila ng intensity, parehas sila ng hustle, parehas sila ng defensive style. Dahil mga kabrods, pag mga ganitong players sa iyong koponan ay talagang magkakaroon ka ng panalo kung sakali dahil grabe rin kung dumepensa ito pong si Cliff Hodge. Sabi nga nila ito daw yung palaging natutumba na player, pero kasi sa sobrang kahasulan na ni Cliff Hodge talagang natutumba na to mga kabrods. Pero sa SMB nga, kung ito yung makuha nila, depensa na lang daw kasi ang kailangan ng SMB, pwede na silang magkaroon ng kampyonato ulit Kaya ikaw mga kabrods, ito pong SMB, sa tingin nyo sino naman ang kanilang pwedeng i-offer kay Cliff Hodge? Pero kung ikaw ay Meralco fan, sa tingin nyo ba dapat bang i-trade ng Meralco ito pong si Cliff Hodge dahil sa mga kanyang pinaggagawa ngayon sa PBA? So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito na nga, ang Magnolia Hotshots ay mga kabrods, sila lang naman ang undefeated na kupunan ngayon as of now sa PBA dahil ito, isa rin sa mga dahilan dyan, ito pong si Polly. Yes, bumalik na nga sa magandang shape ito pong si Polly. Nakita nyo, medyo slim na siya. Kahit nga may away yung Meralco Bolts versus Magnolia nung last game nila, dahil kay Hodge tsaka kay Xavier Lucero ay hindi pa rin nagpatinag. Ito pong si Polly, talagang pinanalo pa rin ng Magnolia yung game na yon. Yes, 6-0 sila mga kabrods standing ngayon. And guess what?
Ito si Paul ay nag-average lang naman ng halos 13 points per game, 2 rebounds per game at 3 assists per game. Talagang malakas si Paul na mga kabro. Sabi nila parang intro boys nga daw yung nangyayari na naman sa Hotshots dahil pagdating sa playoffs to semis, malalaglag na naman sila. Pero kung makikita nyo, ito pong Hotshots ito pong lineup nila, yung kanilang puso sa laro, yung hunger nila sa laro, mga kabrods, ibang-iba na. Dahil ngayong season, ito pong si Paulie, talagang sabi nila, parang balik sa prime na naman si Paulie, parang balik rain or shine na shape na naman si Paul Stanley. Pero ito mga kabrods, may mga reports and rumors tayo ngayon na ito pong si Paulie ay balak rin palang ibalik ni Boss Al sa Barangay Nebra San Miguel. Yes, hindi pa gumaganda yung run ng Magnolia ngayong season, ay balak na talaga ni Boss Al. At ayon din sa reports natin ng SMC Management na why not ilipat nila ito pong si Paulie. Yes nga mga kabrod sa Barangay Nebra San Miguel dahil ito ay magkakaroon ng 3-team trade. Dahil balak nga ng Ginebra na bitawan yung Maverick Kamisi tapos ibigay yung Arvin Tolentino sa Hotshots at kunin yung Paulie papuntang Ginebra. Kaya nga mga kabrods, magkakaroon tayo ng 3-team trade dito. Pero itong si Paulie, sa ngayon mas gumaganda palalo yung kanyang laro. Mas ito yung ipupush ni Boss Al Francis Chua dahil hindi nga nila tinuloy yun dahil akala nila pabagsak na yung laro at career ng isang Paul Stanley. Pero ito, nung nakita nila yung laro ngayon at ang Hotshots ay undefeated pa rin dahil kay Paulie rin, mga kabrods, ay gustong gusto na nilang ilipat ito. Sa Ginebra, kung makikita nyo yung Maverick Kamisi, kasi ito yung nare-reports din dati na ito yung iti-trade talaga ng Ginebra para kay Paul Stanley dahil napaka-inconsistent na nga daw ng isang Maverick Kamisi. While ito pong si Paulie na isang veterano na, sabi nila parang wala na sa prime. Pero ito mga kabrods, every day, every off-season, every season ay nagkakaroon ito ng workout. Ito pong si Paulie. Yes mga kabrods, sarili niyang workout, work ethic niya sa laro, yung pag-i-improve niya every season ay talagang naandun pa rin. Yes, parang ito yung veterano na ayaw talagang mawala yung kanyang laro. Kaya ito, in good shape siya at ito nagbubunga na yung kanyang paghihirap kada off-season, no? At wag lang sanang ma-injured na naman yung braso ni Paulie, di ba? And one of the best sharpshooter din kasi ito ng PBA. Kaya ito yung pwedeng makuha ng Ginebra, yung shooter, di ba? Yan nga yung gusto nila. At ito, hindi rin naman basta-basta shooter. Meron din namang court vision si Paulie. Kayang dalhin yung koponan, may leadership, maganda rin yung footwork, maganda pa rin yung skill set, maganda gumalaw, grabing ball handling. Talagang ito pong si Paulie, veterano kung veterano na ito. Bibigyan ka talaga nito ng maayos na laro, mga kabrods. At sabi nga nila, ay yung isa nga lang din naman daw sa dahilan kung bakit laging nalalaglag ang Hotshots dahil pagdating nga sa playoffs, wala nang katulong yung Paulie. Yes, pinipilit na lang kaya napapagod. Kaya ikaw mga kabrods, sa tingin nyo ba ito pong si Paulie, mas babagay pa rin ba ito sa Barangay Nebra San Miguel? Knowing na ito, lumalakas na naman ang Paul Stanley. Kaya komento mo lang pa nyo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang. I'm out.